Okay. So, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunti nga lang kayo, kalat-kat pa kayo. Okay mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan regarding sa ating paksa na may kaugnayan sa mga sinyalis at pangapalatandaan o minor sign ng araw ng paghuhukom o ng pagkagulo ng mundo. So tayo ngayon ay nasa ika-36 na mga palatandaan. At ito ay walang iba kundi ang fay. Ang fay ay magiging limitado sa ilang mga tao sa pagbubukod ng iba. Ang ibig sabihin, yung fay, inshallah mapaliwanag natin mamaya yan, ay i-distribute lamang ito doon sa mga maaring kakilala o mga specific person at ipagkakait ito sa ibang tao. So, ano bang ibig sabihin ng fay, mga kapatid? Fay, Fay. Fay. Okay? Ang fay. Ang fay, mayroon siyang similar na termino na kung saan ito yung ganima. So, alam niyo yung ganima? Ganima. Oh, anong ganima? Yung Samir? Wala. Ganima. Pandaraya? Ganima. Oh, Muhammad. Tagalog yan. Ay, hindi Tagalog yan. Maranao yan. Okay? Yung pagkuha pala ng panustat. Assalamualaikum. Sa barakato. Kaya halo. Dakala sinta. الشيخ موسى يقول قد طلب مساعدة. طيب. موجود كتبنا ووقعت عليه ورقة موجود عند السكرتير. أيوة شكرا. طيب. Ganima. Anong ibig sabihin ng ganima? Yung pagkuha ng yung kalakal ng kalaban. Oh. Ibig sabihin kapag mayroong nangyaring digmaan, labanan sa pagitan ng hukbo ng mga Muslim laban sa mga kalaban sa field. Okay, tapos pag natalo yung kalaban, lahat ng anumang kanilang ari-arian na nandoon sa labanan ay halal sa isang Muslim na kuhanin yun. Yun yung ganima. Malinaw? Ang tawag dyan is war booty. Sa English term, war booty. Or spoils of war. Ibig sabihin, mga nakulimbat sanhi ng labanan. Ano Ustad? Ha? Ano yung kalaban? Siyempre patay na. Pwede mo magkunin yung gamit niya? As long as kalaban. Ganun yun. Yun yung rules ng digmaan. You know? Once nakapag-involved doon sa tinatawag na labanan or sino mang nag-engage doon sa labanan at kapag siya ay natalo ng halal sa kanya as a Muslim, as a Sharia law, halal sa kanya na kuhanin yun. Ang tawag doon ay ganima. Okay? Ganima. So yun. So anuman, kayamanan, ari-arian, ito man ay salapi, ito man ay armaments o gamit sa pandigma, o ito man ay kahit na ay pwede yun, walang problema. Kahit yung mga kababaihan nila ay pwedeng bihagin. Okay? So, anong gusto mo? Oo nga, pwedeng bihagin ang kanilang kababaihan na kung saan insgid doon sa war. You know? Pero hindi pwedeng hasain. Na kung ating babalikan yung sabihin natin, pwede mo siyang, kasi ngayon matatawag na jihad. Okay, balikan natin yung mga nauna. Kumbaga, na jihad talaga, na pakikipagdigma. You know? So, pwedeng pasamantalahin yung babae, bisan pwede mo na siyang angkinin. Pwede gawin. Angkinin nga. Malinaw? Pwede mo siyang tinatawag na sabihin nating angkinin. Kasi yan ay halal na sa'yo. But as of now, nowadays, kapatid, wala kasing tinatawag na ngayon eh. Kaya nga sabi ng mga scholar ngayon, ang jihad ngayon mu'attala. Ibig sabihin ay suspended, kumbaga. Okay? Malinaw?
Kasi buhat nung, kaya nga wala, makikita natin ngayon, may mga boundary na yung bawat country, may mga boundaries, may mga patakaran na, mga ganung mga bagay. Di ba? So, yun ay bagay na kung saan ay malalim at saka detalyadong pag-aaral yan. Ang mahalaga, ang ganima, ito yung mga nakulimbat na kayamanan, sanhi ng labanan. Ang fai naman, ay ito yung mga spoils of war o nadambong, no, ng mga kayamanan na nakuha ng mga mujahidin, nakuha ng mga nakikidigma, ari-arian man o anumang bagay na hindi nakikipaglaban, walang nangyaring labanan. So halimbawa, grupo tayo ng mga mujahidin, tapos pupuntahan natin ng isang lugar, patandaan natin the rules of jihad, war, ay hindi mo siya pwedeng salakayin yung lugar na yun not unless mauna na muna ang da'wa. Yan ang sa Sharia. Kailangan mayroon nang magda'wa o mayroon nang nagparating ng Islam sa lugar na yaon. At kapag may tumanggi, pagkatapos ay parating sa kanilang Islam, pwede na ngayon na i-execute ang tinatawag na war laban doon sa lugar na yon. Maaari nang hundusubin sila, maaari nang tinatawag na sakupin. Kaya nga, kung tayo mag-aaral ng history, ng sira, ang mga sahaba, bago pa nagkandak ang Prophet sallam ng war doon sa isang tribo o doon sa isang lugar, meron na siyang mga dinideploy na mga sahaba para pumunta doon. Halimbawa ni Mu'ad bin Yemen sa Yemen. Okay, si Mu'ad, pinapunta muna sa Yemen, pinadala para magdawa at maging sa Madina, di ba? Bago yung tinatawag, bago puntahan ng Madina, may mga una ng mga sahaba na nagdawa doon at maging sa Sham. Okay, at kahit pa sa panahon ng mga khalifa, ganoon din ang ginagawa. Kasi yun talaga ang patakaran. Na bago ka maggandak ng jihad sa isang lugar o sa grupo ng nasyon, ay kinakailangan mo na mauna ang dawa. You know? Mauna ang tinatawag na dawa. At kapag may tumanggi, pagkatapos ng dawa sa kanila, ay pwede nang i-execute ang tinatawag na war. So for example, tayo ay mga grupo ng mga mujahidin, tapos nagkandak tayo ng jihad sa specific na lugar, tapos wala nangyaring labanan. Okay? Maaring sila umatras. Okay? Tumakas kumbaga. So, lahat ng mga dadat na nating ari-arian na pagmamay-ari nila ay halal sa atin yun. Ang tawag dyan, fai. Okay? Ang fai. So ang pagkakaiba ng dalawa, ganima at saka fai, ang ganima, yan ay mga spoils of war na merong nangyaring labanan o digmaan. Pero kung walang nangyaring digmaan, okay, sumurinder sila, hindi sila lumaban, sumurinder, then ang tawag dyan ay fai. Okay? Ang tawag ay fai. Dahil sa tumakas o sumuko ang mga kalaban o anumang katulad nito. You know? Okay. Kaya ito ay pamahagi, basically, ang rules sa Sharia, ito ay ang fai, anumang nakulimbat na fai, ito ay ipamamahagi gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na matatagpuan sa Suratu Al-Hashr, chapter 59, verse 7 ng banal na Quran. Na kung saan sinabi ng Allah, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. So ma'afa Allah, afa from the word fai, no? At ang anumang fai na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, so ang fai ito ay ayon sa batas ng Sharia. Yan ay bagay na pinagkaloob at pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kayamanan ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, yung mga kuffar, mga musyrikon, na mga taga-Makkah. Specifically yung ayan na ito ay para sa mga taga-Makkah na sila ay hindi na sumakay ng kabayo ni kamilyuman. So ito ay pagmamay-ari ng Allah at ng kanyang sugo na ginagasta para sa kapakanan ng lahat ng mga Muslim. At sa mga kamag-anak ng propeta ng Allah, at sa mga ulila na sila ang mga yaong batang mahihirap na namatay ang kanilang mga ama. Ito yung mga receiver, no? Receiver ng fai. At sa mga mahihirap na sila ay nasa tunay na paghihikahos at pangangailangan at anak sa daan. Anong anak sa daan? Anak sa daan. Kasi nanganak sa daan? Doon ipinanganak sa daan? Ha?
Bantangan, batang lansangan. I do. Batang lansangan, hindi. Ang anak sa daan, Ibnus Sabil. Literally, ay Ibnus Sabil, anak ng daan or anak sa daan. Anong ibig sabihin nito? Pinanganak talaga sa daan, ha? Masyado kang literal. Okay? Pinanganak sa biyahe. Paano pinanganak sa dagat? Anak sa dagat. Okay? Ang Ibnus Sabil or anak sa daan, o anak sa anang daan, tao na natigil, na stranded sa daan. Ha? Ano nun pinanganak? Na-stranded ba? Halimbawa, naglalakbay ka. Tapos, na-stranded ka kasi bakit maring nanakawan ka ng kayamanan? Wala ka ng pamasahe pa para maipagpapatuloy ang paglalakbay mo. Akala ko buntis yung nag-travel. Buntis yung nag-travel. Okay? Yan yung Ibnus Sabil. Okay? Literal, anak ng daan o anak sa daan. Paninaw? Pero ang tinutukoy dyan, yung mga taong na-stranded, na na walang kakayahan na magpatuloy sa kanilang paglalakbay papunta sa paruroonan. Paninaw? Anong sanhi? Maaring nanakawan siya o nawalan siya ng kayamanan. Diba? Wano mang katulad nito. So, ang tawag sa kanila ay Ibnus Sabil. Kaya sila, isa rin sa mga karapat-dapat na bigyan ng zakah. Kahit pamayaman yung taong yaon sa kanilang lugar, pero wala siyang access sa kanyang pamilya para makakuha siya ng kayamanan para maipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay, therefore, considered pa rin siyang Ibnus Sabil. Ito ay pangkalahatan. Na siya ay dayuhan na naglakbay, na naubusan ng baon, at wala siyang anumang nalabing panustos para sa kanyang sarili, upang hindi ito maging yaman ng pagpapasapasahan lamang ng mga mayayaman at ipagkakais sa mga mahihirap. So yung fay, mga kapatid, at yung mga receiver ng fay, ay talagang dapat, according sa rules ng Sharia, ay pamamahagi siya. Halimbawa, grupo tayo ng mga mujahidin. Okay? Tapos, bilang amira, halimbawa, amira ko, so kayo, i-split natin yung grupo. Okay? Tapos, yung grupo na ito, may grupo na pupunta sa lugar na yaon para sa lakayin, at may grupo na magbabantay doon sa pwesto natin or sa kuta. Okay? So, hindi ibig sabihin kapag merong itong yung mga umaalis para umatake, nakakuha ng fight, hindi ibig sabihin na sila lang yung may karapatan na receiver ng fight. Maging yung mga nandoon sa mga nagbabantay ng kuta, meron din silang karapatan. At the same time, yung fight na ito, hindi lamang doon sa mga grupo ng mga, sabihin nating mujahidin. Bagkus, malinaw sinabi ng Allah doon sa mga mahihirap, okay, sa mga na-stranded, okay, sa mga naghihikahos, at specifically sa mga pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron pang at na-trace pa ang tinatawag na pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan specific sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ngayon meron pa po, Ustaz. Yes. May mga tao ngayon, mga tinatawag na Ahlul Bait. Hindi yung Ahlul Bait na Shia, ha? Kundi si mga tunay na Ahlul Bait. Ang ibig sabihin ng Ahlul Bait is pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa, kumbaga, mga inapuhan, mga kaapu-apuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natutuong nanggaling sa kanya, sa kanyang tribo, sa kanyang lahi. You know? Kaya ito ay bagay na ipinag-utos ng Allah ang pamamahagi nito sa barakat. Gaya ng kanyang inilarawan upang hindi ito kontrolin ng mayayaman at ipagkais sa mahihirap. So, ang punto dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang Islam ay nagtuturo ng pagiging just, na yung kayamanan na ito, specifically, ay hindi naman pagmamayari ng isang tao, kinakailangan na ito ay distribute at hindi pwedeng kamkamin at ariin ng sino mang individual. Okay? Kasi hindi naman mo sariling pagmamayari yan. Diba? At kung meron kang sariling pagmamayari, at ito ay dumating na sa kondisyon para bigyan ka ng zakah, o magbigay ka ng zakah, obligado kang magbigay ng zakah. So, ganun sa Islam. So, sinasarado ng Islam, ng Sharia, yung pagmamalabis sa tinatawag na kayamanan. You know? Pag-aangkin ng di makatarungan at walang karapatan. You know? Na kung saan ito ay hindi dapat kontrolin ng mga mayayaman at ipagkait sa mga mahihirap. Ngunit sa papalapit, no? Malapit ng araw ng paghukom o paggagawa ng mundo, ang mga tao ay lalaban sa pagkakahati ng fight. Okay? Merong tao magrereklamo
darating yung panahon na ang tao mismo magrereklamo, bakit i-distribute yung fai sa mga ganitong klase ng tao? Dapat atin na yan. Diba? Dapat tayo mas may karapatan kaysa sa kanila. Diba? I-exempt yung ibang tao, maliba bukod doon sa ibang tao. So, ito yung mga sign ng araw ng paghuhukom. Na darating ang panahon na may mga tao na magdi-disagree, bagkus ay lalabanan nila ang sino mang naghati o nag-distribute ng fai according sa Sharia. Gaya ng ipinag-uutos ng Allah, na hahatiin ito sa mga mayayaman lamang o di naman kaya ipamamahagi lamang ito sa mga prominenteng tao na pananatilihin ito sa kanilang sarili. Ang iba sa kanila pananatilihin ito sa kanilang mga sarili at itatago at parang aangkinin. At yan ay bagay na pag nangyari yun, ibig sabihin ay sinyalis na ng araw ng paghuhukom. Okay? So ayon sa isang hadith na isinalaysay ni Abu Hurairah, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza tukhidal fai'u duwalan wal amanatu maghnaman." Kapag ang fai ay limitado sa ilang mga tao lamang sa pagbubukod ng iba at ang mga bagay na ipinagkatiwala ay itinuturing na parang nadambung, no? At inshallah, yung kabuuan ng hadith na ito ay ating ipapaliwanag sa mga susunod na mga sign ng araw ng paghuhukom. Okay? So any question?